Ako si Second Lieutenant Napoleon Hiromo, retired Philippine Army, 679575, Scout Ranger, Class 54-83. Noong 1980, nasayan ako sa 10th Infantry Battalion in the rank of Second Class Trainee. Ang unang enkwentro ko, nga di yun na ako makalimutan, doon sa Mount Sinumaan. Ang namong na-enkwentro si Commander Snake. Ang among kalaban na mo sa una noong 1980. Ang sunod na kong karanasan, yung nag-scout ranger na ako, na-enkwentro ko si Commander Yusuf Jikiri doon sa Pasil, Parang Solo. Scout Ranger, mission ng Scout Ranger at meron kaming dalawang kasama na casualty. Pero marami rin casualty sa kalaban at na-recover na namin yung maraming armas nila. Noong 1983. Oh. Pagka 1984, before kami nag-move dito sa Minlan ng Mindanao, doon sa galing kami ng Hulo, 4 months operation namo, na-enkwentro rin namin ang grupo naman ni Yusuf Jikiri. Ang tawag ato sa amin na clean up operation bago kami mag-alis ng Hulo Minlan para matransfer dito sa Minlan ng Mindanao, dito sa Pagadian City. Yan lang di ko makalimutan na karanasan ko sa serbisyo ko bilang military. Pwede mong maikwento paano lang pinakaunang info. So, anong briefing sa inyo? Bago kami graduate noon, doon sa 10th IB noong 1980, estudyante kami ng Scout Ranger Orientation Course. Pagtapos namin ng schooling ng Scout Ranger Orientation Course, kandakan kami ng mission doon sa Mount Sinumaan. Yung na-enkwentro, nag-briefing sa mga ang among operation officer, si Captain Antiro Batan. Ang among operation officer noong time na yon, under kami ni Colonel Lorais. Nagkanda kami ng mission doon man Sinumaan, kaya na-enkwentro na mo si Commander Nick. First time na akong naka-enkwentro ng rebelde yung time din. Ang na-enkwentro na mo si Commander Snake ay Muro National Islamic Liberation Front. Ayan, Mr. Yun tayo, naglakad lang kami papunta doon sa objective. Yan na-enkwentro na mo yung grupo ng Iminilip. Kami nakauna, nakita sa among lead scout ang grupo ng mga rebelde. So, sobra 1 hour ang among firefight. Pagkauman, na-disperse sila, doon na rin kami nag-harbor. Tapos, nag-proceed na kami sa ibang objective. Wala na kaming enkwentro hanggang na-terminate ang among operation. So, more or less gaano yung kalap? More or less doon, ang kalaban na mo, mahigit 40. More or less 40. Mga heavy arm, ang among nakontra sa una. So, Yung among firefight noon, ang distansya bawat kung saan namin, mga 10 meters lang ang distansya na mo. Meron rin kaming casualty, mas marami sa ilaha. Kasi sa among kumusikang class training, mayroong alalay na mo na mga regular force ng 10th Infantry Battalion. So, may anong na-recover? Nakarecover kami noon ng isang garan, 2 M16, isang M14, o isang carbine. Body count sa patay? Wala kami nakuhang body count, pero maraming dugo na nakita na mo sa encounter site. Pero wala kami nakuhang body count. Parang kuha na. Oo, na-withdraw nila ang ilang mga casualty. Pero ang ilang armas nabilin.
Munang nakuha na mo. Training pa lang. Noon ko to, second class trainee. So, nung nag-dismission ka, Master, Yung pag sa Peace Corps na mo, sa Scout Ranger, yung nag-dismission na kami, doon kami nag-dismission sa Pasil, Indanan, Parang Solo. Doon kami nag-dismission, tinumbok namin, umakyat kami doon sa Mount Tukay, pagbaba namin, diretso kami sa kampo ni Yusuf Dikiri. Yung time na yun, si Yusuf Dikiri ay rebelde pa siya, hindi pa siya nag-gobernor o nag-congressman. Napasok namin yon, ang iya palang kampo na palibutan na pala ng mga tao niya. Kaya malaki ang kanamon, malaki ang gira namin noon hanggang nag-withdraw sila. Kasi meron man kaming EPC na nag-support gikan sa armor. Kaya withdraw sila. May dalawang casualty na iwan nila, meron rin kaming dalawang casualty rin na yung isa galing sa Composite Infantry Battalion, yung isa naman galing sa 4th Infantry Battalion. Nakakuha kami noon ng armas kanila, ganun din, M16 din at saka carbine. pero walang, kumusta ang tropa? Yung kasama. Walang wounded sa amin yung time na yon, pero dalawa ang casualty namin. Pero nakagraduate din, kaya lang posthumous graduate. Si Villanova at saka si Raquel. Patay sila. Patay sila. Posthumous graduate din. Paano sila? Doon sa enkwentro, sila man ang lead scout sa Pikas. Yung isa rin, lead scout rin namin sa Pikas. Sabay kami nag-attack, sila sa taas, kami sa gilid. Ayun. Dahil sa dami rin nila, ayun, na meron ring nakasalti sa amin, pero mas marami sa kanila. Kasi makita namin doon sa bakas na pinaghihila yung mga casualty nila dahil may pinagdaanan ng may mga bloodshed ba. That's it. Oo, yung pag withdraw nila. Pero na-surprise niyo. Na-surprise namin yun. Kasi mga Oo. oras. Mga alas 3 hapon namin pinasok yung kampo ni Yusuf Dikiri. Pagka tapos ng enkwentro, pagkatapos, withdraw me doon sa baba ng Pasil. Doon kami nag-harboring na naman. Yan ang talang di ko makalimutan yung karanasan ko na yan. So, after no, Naghintay naman kami ng another instruction from G3 ng First Division kung saan ang sunod na objective. Pero walang enkwentro nangyari pagsunod sa ikadawang objective namin. so yung yung classmate nyo na Kia, graduate din sa Peptide. Patay na siya. Yung pagtapos ng enkwentro, doon siya sinakay sa EPC ng armor para madala doon sa hospital sa Murgi. Yung time na yun. Kami, continue kami. Naghintay ng order naman sa G3 kung saan ang sunod na objective. Pero kinabukasan, madaling araw, move naman kami, wala na. Yun lang, enkwentro lang namin. Pero tatlong nirecover namin yung time na yan. Yo. Sabi Master, ano pa yung usapang hindi po Nung bago kami nag-move, yung paalis pa lang ng trupa galing sa jet ng 10th IB. Madaling araw kami umalis, mga alas 4 na madaling araw. Ang operation officer namin noon si Colonel Rodolfo Espirito. Ang assistant operation officer niya si First Lieutenant Romulo Bambao. Noong 1985 na yon. Pagkatapos, nag-move kami ng alas 4 ng madaling araw. area yun? Sa Matatal, move kami papuntang Macam. Mount Macam. Hindi, sa Hulo. Sa taas ng Maimbong, Sulu. Nag-move kami. Nakalakad lang kami ng mga estimated na 400 meters mula doon sa kampo namin sa 10th IB.
nakakita kami ng bahay. 5 bahay. Nakakita kami ng bahay. So, among bantayan na may labas na tao. Maliwanag na may lumabas. May dalang armas na paljet. Yun. Na-enkwentro namin. Kaya yung nakaganti siya, yung isang kasamahan namin, si Corporal Palarca, tinamaan ng kamay. Yung kasama ko, si Pepsi Catalan, na tinamaan din sa ulo. Pero hindi nasugat, na daplis lang. Ang kasama ko noon, ng platoon leader namin, si Lieutenant Samuel Gengursa. Yung team leader namin yung time na yun, operasyon na yun. Ikaw, Master, anong designation? Kung ako noon, yung, Scout or Pacman? yung radyoman, ng time ako noon, radyoman. Ako, nagsunod kami ni Lieutenant Gengursa. Ang among lead scout, si Corporal Palarca, sunod si Catalan, Lieutenant Gengursa, sunod ako na. Ako ang radyoman niya. Kaya buddy man kami. Yan. So, ngayon, nung bukas, 5 minutes lang ang putukan. Withdraw agad sila, sumakay ng kabayo. Pero naiwan yung paljet niya. Naiwan. Kasi, naiwan din siya eh. Patay man siya. Kaya naiwan yung paljet niya. Pero yung bang kasama na sa kabilang bahay, nakatakas na, kasakay ng kabayo. Yung may-ari ng paljet ang naiwan. patay na siya. Patay na rin. Tapos yung kasama namin, si Corporal Palarca, i-back naman namin kasi nagsunod man yung EPC. Sinakay si EPC, i-back naman siya, inuwi sa batalyon para madala sa ospital. Yun lang ang karanasan ko doon sa ulo. Kasi wounded din siya, no? Nawundid siya. Tinaman sa kamay, pag change magazine niya, tinaman sa kamay, kaya nawundid siya. Habang wala namang kalaban, naghintay kami ng EPC na mag-ibak sa kanya para madala sa ospital. So, yun yung mga time talaga, Master. Ang dami ng kalaban. Sobrang ang dami ng kalaban doon sa Kulo noon. Yun yung kasagsagan ng 80s. Oo, mga iminilipang kalaban noon. Pero nasanay naman kami doon sa ulo dahil halos araw-araw may enkwentro man. Pero sandali lang, mga sikan, withdraw naman kalaban. Hindi ba yung di kagaya yung sinabi ko kanina na matagal talagang laban. Pero yung kalauna na, yung 1985, dinagano silang lumaban sa military. Kanya-kanya, may mga splintered na tauhan lang ng imnilip, may 2, 3, may enkwentro namin, tapos disperse naman agad sila. Di yung grupo na talaga na malakas ang laban, yung grupo. Yan ang mga karanasan ko doon sa yung time na yan. Oh, hanggang lumipat kami dito sa Minlang 1986. Oh, okay na. Sa opisina na ako, yung dito na ako sa opisina, na-relieve na ako sa 10th IB, napunta ako sa G2. G2 First Division. So, 10th IB yung pinaka-unang. Oh, 10th IB ang pinakaunang unit ko na. Diyan ako nakaranas, experience ng karanasan sa gira. Ano yung buwan mo, Master? Mensahe mo sa ating mga civilian. Sa ating mga kabataan karon na mga civilian na mag-edad og 18, unta ibutang siya yung una-una nga makaserbisyo ta sa gobyerno. Usa diha nga mosulod jud ta sa armed forces. Kagaya sa panahon karon na ang West Philippine Sea nga gusto yung kwaon sa ibang bansa mo na nga kita maningkamot punta sa ato sa atong bansa nga ato yung madipinsahan mo na nga gi-encourage na akong bataan karon nga di gyud magpawalang pag-asa nga makasulod gyud sa armed forces. Kay kayo ang pulis sa mua nga kami nag-retire na mo na nga kamo mga kabataan karon mosulod gyud mo para makadipinsa sa atong nasod.